Ayan, amazing morning. Yung pinaka-topic natin mga mentors ngayon, hindi ko alam kung napakinggan nyo na to, pero na-topic na rin to sa IAM before. Pero maganda to maintindihan po natin. Sobrang quick lang niya, then mamaya i-explain po natin yung bagong incentive ni IAM. Isa-isahin po natin para alam din po natin ano sa ating mga leaders ibagsak. So wait lang po hindi siya lumalabas. Yung aking PowerPoint. Ayan eh. Ayan. Share na. Ayan. Sobrang quick lang nito. Pero kailangan maintindihan nyo kasi to mga mentors, no? Dito kasi sa I Am Worldwide Mentors, meron tayong tinatawag na 7 types of distributors. Ayan. Patype nga po, I am, kung malinaw naman yung aking audio, kung naririnig nyo naman po ako. So, para makita ko po kayo. So, yan. Yan, thank you, Mentor Amana and Mentor Abs and everyone. So yan, ano ba yung 7 types of distributor? 'Di ba sinasabi nga natin dito sa I Am Worldwide, pag nagpe-present tayo, um, tama ba? 90% na nagjo-join sa I Am Worldwide user yung gumagamit ng product. Naririnig nyo ba yan sa sa presentation? 'Di ba sinasabi yan? Kailangan yan sabihin eh. Then then 7% ng gumagamit or 7% na nag-join sa I Am Worldwide is retailer or seller. Yung nagbebenta ng produkto. 7%. And 3% lang, 3%, 3% lang yung network builder. Yung katulad natin. Yung gusto mo mag-build ng organization, yung gusto mo magkaroon ng malaking organization, 3% lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lahat nagiging milyonaryo, hindi lahat talagang massive yung result kasi hindi rin lahat willing daanan yung proseso. Pero kung mapupunta ka doon sa 3%, sure ako. No, sure ako. Kung ano yung ginawa nila Mentor May, Mentor Peachy, ginawa mo, ganun din ang magiging resulta mo. Kasi same ano lang naman yan eh. Same formula lang naman eh. Kung ano yung ginawa nila, kung ano yung action nila, ayun yung magiging resulta. So, kung ganun yung action mo, ganun din yung magiging resulta mo. Nasundan nyo po. Ganun siya. So, what are the types of distributors? Ito, para maintindihan mo yung organization mo, baka kasi, baka kasi maano ka eh, kumbaga mag-imo-imo ka, kasi gusto mong pagalawin lahat. Hindi po talaga lahat ganun, no? So, number one type of distributor dito sa business natin is yung tinatawag nating visitor. Yan. Meron po tayong tinatawag na visitor. Ano tong visitor, Mentor Ivy? Sila lang naman po yung nag-donate. Nag-donate po. Yan po yung pagka-pay in. Pagka-pay in po, hindi na po nagpakita. Yun na po yun. Pagka-pay in niya, nakuha niya yung product niya, hindi na siya nagpakita. No, sila yung visitor, mentors, parang mga party people to eh. Lulu, Lily, yan, mga ghosting. Or kaya minsan din may mga ganito na yung halimbawa, dati nandyan siya, tas kapag may event, biglang nandyan, tas mawawala na naman. Ayan, sila po yun, visitor. Bumibisita lang. So, okay lang yan. At least nandyan sila, di ba, mens? May bumisita. At least, ang isipin mo na lang din, na i-share mo yung business sa kanila, na nagamit nila yung product, baka nakatulong din sa kanila yung product. Okay? So, yan po yung type, no? Ito yung unang type, visitor. So, normal po yan, no? Wag po kayong matakot or wag po kayong mag-alala na may mga ganyan talaga. Tapos gusto mong pilitin, pinapapasok mo sa Zoom, hindi talaga sila pumapasok. Okay lang po yan. May mga ganyan po talaga. So, ayan, sense of belongingness, cold market, no connection yet, observer. Minsan kasi, itong mga visitor, hindi naman din sila visitor forever. Tandaan nyo po to Hindi sila visitor forever.
tignan nyo po yung ano nila. Kailangan malaman mo kasi yung kiliti eh. Kung direct ka niya, kung ikaw po yung sponsor niya, ikaw yung nagpasali sa kanya, alamin mo yung kiliti ng tao na yun. San ba yung pinakakiliti niya? Baka hindi mo lang makuha. Kaya hindi mo pa siya mapasunod or hindi mo pa siya mapagawa ng negosyo. So, usually, sense of belongingness. Dapat maramdaman niya na part siya ng grupo, ganyan. Tapos, minsan cold market yan, napasali lang natin sa online. Hindi natin mapapasok sa mga Zoom kasi hindi pa sila at ease. Maganda kahit papano, ma-video call mo muna, magchikahan kayo, kausapin mo muna ng separate kayo. Kumbaga, getting to know. Parang nakikipag-friend ka sa kanya kasi building relationship to mentors eh. Bago mo siya mapapasok sa Zoom natin, sa mga IBP, trainings, maganda kilalanin mo muna yung tao. Kasi the more na nakikita niya mentors na etong visitor kasi na to, hindi siya mananatiling visitor. Kung halimbawa, maparamdam mo sa kanya na concern ka sa kanya na gagawin mo na gawin niya yung business at the same time na tutulungan mo siya, hindi yan magiging visitor forever eh, no? So, ganun siya meant and yung observer, minsan yung iba observer lang, nag-o-observe. Kaya dapat ikaw din as ikaw yung nag-sponsor, pakitang gilas ka sa mga ganito. Yan, sila po yung visitor ha. This is normal, wag maiinis, wag mainip. Kailangan consistent ka lang na makipag-communicate sa mga to, sa mga visitor. And then make them realize what they will lose and remind them of their deepest why. So, paalala mo rin kasi mamaya napresentan mo to, nung unang-unang napresentan mo, sobrang excited siya, baliw na baliw siya dun sa business, pero hindi niya biglang nagawa kasi baka biglang natakot, na ano na agad, kumbaga, iniisip na agad kung kaya niya ba to. Yung alam mo yon, may mga tao kasing ganun eh, yung overthinking. Alam niyo po ba yon? Yung nagsisimula pa lang pero ang dami nang iniisip. Baka ganito, ala, paano pag dumami na yung tao ko? Baka hindi ko kayang i-handle. Paano pag ano, baka hindi ko yung kaya. Wala, ba maya sa susunod magpe-present ako. Yung ganun na agad, ang layo na tinitignan. Eh, kailangan step by step nga lang yung business natin eh. Hindi mo naman kailangan biglain. 'Di ba? So, i-ano lang natin sila, wag lang tayong manghinawa or wag tayong mapagod mentors talaga na maging makulit. Maging makulit ka talaga, mens. Kailangan mo lang talaga maging makulit. Pasahan mo lang lagi ng link. Kamustahin mo lang din lagi. Parang ganun. I-communicate mo lang din talaga sila na na separate, na alamin mo yung buhay niya, sino ba siya. Kasi mamaya online lang siya na napa-join. Alamin mo yung buhay, sino siya, mga magulang niya, ano yung background ng tao na to, bakit niya gustong gawin yung business, ano kaya yung magiging fuel niya para gawin niya to, yung mga ganon. Kilalanin mo talaga. Parang ganon. Itong mga visitor na to. So, bigyan mo lang din sila ng oras. Then second, ito na, level up na to. From visitor, yung visitor, ito yung isang type ng distributor, participant. Yan, participant po, sila yung mga nag-a-attend. Yan, attendees yan. Sila yung, minsan nasa IBP, attend yan ng IBP, attend ng training, ganyan. Comfortable na sila dun sa, ang good thing naman sa participant, nandun na sila sa meron na silang sense of belongingness. Nagiging komportable na sila dun sa mga tao, dito sa team, sa company, sa environment, and they are trying to blend in. And normal lang din po ito, ah, kasi ang tao, 'di ba, may iba't ibang learning styles, mentors. Meron kasing talagang mabilis matuto, meron talagang matagal, pero pag natuto naman, magtutuloy-tuloy na siya. Ganon mga mentors, no? So, and different level of understanding. So, yung mga tao na to, wag mong awayin, ha? Mentor Ging, Mentor Amana, Mentor Ann, Mentor Rose, Mentor Miriam. Wag nating aawayin po ha. Kung meron po kayong participant sa mga leaders ninyo, hayaan nyo lang po sila kasi ang tao po kasi iba't iba ng level of understanding.
meron po talagang matagal matuto or matagal makaintindi. Hindi niya totally tumatatak agas sa kanya or nagagrasp. Hindi niya makuha. Hindi niya pa nakukuha. Kahit halimbawa, ilang beses niya na ina-attenan yung IM5, di niya pa rin mag-grasp na kailangan niya mag-imbita. Alam mo yun? Hindi niya mag-grasp na yung business natin kailangan mag-imbita, kailangan ma-share yung business, hindi niya pa mag-grasp. Kaya hayaan mo lang siya umattend. Malay mo, may isang training siya ma-attendan, isang trainer siyang ma-attendan, doon tumatak yung ano, yung business sa kanya. Hayaan mo lang siya. At least kahit papano, kumpara sa visitor na nag-visit lang, nag-donate lang, ito, nagpa-participate. 'Di ba? Uma-attend siya ng mga events, uma-attend siya ng mga training ng IBP, ganyan. So, pwede ring undiscovered for purpose. Magpa-participate lang. Hindi niya pa alam yung purpose, bakit siya magbi-build ng grupo, bakit siya kailangan mag-share ng negosyo. Hindi niya pa naintindihan yung lalim, kaya hindi pa siya nagmo-move. Okay? So, kaya again, mentors, wag po nating aawayin ha. Ayan, this is normal too. Wag maiinip, wag maiinis. Kailangan lang, ang mga participant kasi, kailangan ma-educate natin sila ng malalim about sa negosyo. So, kailangan maintindihan nila. Then, expose natin sa mga top mentors, sa mga top mentors. Halimbawa, nasa office ka, mamiso mo yan sa mga top mentors, sa kung sino yung nakita mo dun sa office. Tapos sa mga mentoring, sa coaching, sa mga face-to-face, video Zoom, and or ang maganda rin, yung mga tao na to, para maramdaman nila yung concern mo, talaga, is maiplano mo sila. Ma-one-on-one. Ano bang gusto mong mangyari dito sa iyo sa negosyo? Sige, mag-goal tayo. Anong gusto mong gawin natin? Ganito ang gagawin. Ito ang game plan natin. Ganyan. Kumbaga, ma-video call mo siya. Makausap mo siya or makausap mo mismo ng personal. Sila to, ha, mga mentors, participant. Tandaan niya na, number one, visitor. Second, ito po yung mga participant. So, number three po, yan. Ito naman po yung mga user, 'di ba? Nabanggit ko kanina, 90% na nagjo-join sa I Am Worldwide user, yung gumagamit ng product. Yan. Sila po usually may health concern o kaya health conscious. Ito naman mga user, meron rin kasing mga user, yan, negative sa networking. Ayan. Meron po kasing ganun, na kaya lang sila nag-use ng products kasi, at hindi nila ginagawa yung business, kasi negative pa sila sa networking. Meron silang bad experience. May bad experience sila before. Halimbawa, sa ibang company, hindi sila tinulungan ng mentor nila, walang magandang sistema, yung company na nasa liham, scam pala talaga, hindi totoong legit na networking. Kaya negative sila sa networking. O kaya mali yung way ng pagpapasali, 'di ba? Parang budol. 'Di ba may mga ganong networking na style, yung parang nambubudol, 'di ba? Yung pag may na-experience po kasi akong ganun talaga eh, na ibang networking eh, na yung kapag after mong mapresentan, talagang grabe mag-closing. To the point na anong meron ka dyan? May cellphone ka dyan, tara sangla natin. Ganun po. Ganun po sa ibang company. Meron po ako nasaliyang ganun. Ay, hindi pala ako nag-join. Hindi ako nag-join. Na-invite lang ako. Yung cellphone mo, kaya kung may alahas ka, grabe, isang lana para maka-join ka na agad nung araw na yun. Ganun talaga, as in budol. Budol yung style. So, mali yun eh. Wrong, unethical way of um, unethical way para makapag-sponsor ng mga tao. So, ganun po yung ginagawa sa iba. Baka may mga ganun siyang bad experience. Kaya dapat yung user, kahit kaparehas ng participant, nahahalukay natin sila. Nahahalukay natin sila. Ito po, minsan well-off or settled. Ito naman po, kaya nag-use lang sila, hindi pa nila naintindihan yung beauty ng business. Kasi may pera eh.
Marami po tayong ganyan. Yung mapera siya eh. May negosyo naman ako, mapera ako. May kaya ko naman. Kumbaga, pwede kong hindi naman gawin yung business. So, bakit ko ba siya kailangan gawin? So, yung mga user, kailangan mo lang din yan kaparehas na participants, mabanding. Yung tatlo na yan, eh, user, visitor, tsaka participant. Mabanding mo talaga sila. Makausap mo. Minsan mahiyain din, fear of rejection. Ayan, takot din kaya hindi nag-i-invite, hindi sila mag-i-invite, kaya nag-use lang sila ng product kasi takot silang ma-reject ng mga kakilala nila. Kaya ginagamit lang nila yung product. So ito po, kailangan nakakausap nyo po ito, yung mga user. Ako ang binabanggit ko talaga dyan, kapag may mga user ako na direct, sinasabi ko, uy tita, ano lang, curious lang ako kasi every month, nagme-maintain ka kasi ng 1,500, 3,000, 'di ba? Nilalabas mo 'yun sa sarili mong bulsa. Why not kaya? Curious lang ako. Baka gusto mo, imbis na maglabas ka sa sarili mong bulsa, kunin na lang natin sa business. Yung makalibre ka. Gusto mo po ba, tita, makalibre ka sa maintenance mo? Monthly? Yan po yung binabagsak ko sa mga user. Pwede nyo po yan gamitin. Ayun po yung magic word. Gusto mo ba, gusto mo ba sis, Amana, makalibre ka sa, ano, makalibre ka sa maintenance mo nang hindi mo na ilalabas sa sarili mong bulsa. Kukunin mo na lang sa negosyo. Gusto nyo po ba yon? Sige po, tara, gawin po natin yung business. Kasi baka may mga kakilala din po kayo na may health concern katulad nyo. Ipakilala nyo lang po sa amin. Kami po kakausap, hindi po kayo. Ganun po, iyan ninyo sa kanila kasi mamaya akala nila sila magpe-present, yung ginagawa mo. Halimbawa, magaling ka mag-present. Kala nila, paintindi nyo po na hindi yun yung gagawin nila. As bago. Mag-i-invite ka lang po, ipakilala mo lang po sa akin. Ipasok mo lang po sa Zoom, i-one-on-one po natin or presentan po natin. Halimbawa, si Mentor Amana nandyan sa Lanao, si Mentor Medellin, di ba, nandyan kayo sa Lanao. O, Mentor Medellin, pakilala mo lang po sa akin, presentan ko po. Ayun, sasabihin ni Mentor Amana, ano, kausapin po natin personal. Share lang po natin yung business. Kung di naman magustuhan, okay lang. Ang mahalaga po kasi, ma-share lang natin. E paano kung nagustuhan? E paano kung gustong gawin yung business, 'di ba? So at least nakatulong na tayo dun sa tao na pwedeng mabago yung health niya. Makatulong din tayo sa financial na pwede siyang kumita kahit sa online, ganyan. So, nagagawin natin yung business. Ayan, same lang. Wag, ulitin ko ulit yan. Normal lang po na may mga user tayo. Wag ka pong maiinis at wag kang maiinip. Yan po ang usually kalaban natin dito sa business. Yung madali kang mainis at mainip. Wag pong mainis at saka mainip. So, remind them health is investment. Yan. Tapos, helping is the main priority. Building a community is living a legacy. So, itong mga user, in short, yung mga nakalagay na yan, yung mga user, i-level up lang natin ulit yan. Kasi ang good thing naman, mentor, sa user, ginagamit na nila yung product. Okay? May good news sa user eh. Kasi sila mismo, pinapatronage nila yung product. Ginagamit nila. So, it is very easy for them na i-share na yung business kasi sila mismo, ginagamit na nila yung product. Okay? Ayun yung good thing dyan. Kaya, yung mga nagpapautos sa atin, halimbawa, mens, pa-maintenance naman, wag mong awayin. Wag nating aawayin, mens, mamaya kasi agila mo yan eh. Soon in time. Kailangan i-banding mo lang din yan. Kausapin mo, baka gusto niyang gawin yung business. Kailangan mo lang. Kaya ka nagkakaroon ng mga user, mentors. Alam niyo kung bakit kayo nagkakaroon ng maraming user? It's, it's also a test. It's also a test. Test po yan sa'yo. Kung paano mo siya matututunan na ma-convert from user to network builder. From user na gagawin niya yung business. O, best example sa business natin, si ano, ang nag-start as user, si, sa Stallion, si Mentor, ano, si Mentor Raymond.
User lang yung dati. Hindi niya ginagawa yung business, si Mentor Raymond. Pero nung nakita niya yung ate niya, parang 8 years na, kung hindi ako nagkakamali, more or less, 8 years nang hindi magkaanak, silang mag-asawa. Pero nung gumamit ng barley, tuloy-tuloy, tinitipid pa nga, nagkaroon ng anak. Ngayon nga, dalawa na. Because of PCOS and myoma, di ba? Hindi ako nagkakamali. So, nung dahil doon, tapos sa kanya, meron siyang TB, si Mentor Raymond, di ba? Tuberculosis. Hindi ko alam kung anong na tuba yun or ano, kung ano yung type ng TB niya. So, dati may peklat yung sa baga niya, pero after that, nang kakainom niya ng barley, nawala na yung peklat niya sa baga. Kaya, nung from user, nakita niya yung effect sa family niya nung barley, ginawa niya na yung business. So, ngayon, isa siya sa leader natin sa team, tapos may sasakyan na siya, karon siya ng sasakyan sa business, tapos suffer elite na rin, at saka kumikita na rin sa business. 'Di ba? So, ganun. Tapos, example din, na mentor natin si isang user, si Mentor Naomi. Si Mentor Naomi, meron yun parang colon cancer eh. Colon cancer. Tapos, ginamit niya lang din yung product. Basta, ang nangyari, nakatulong sa kanya, umokay siya. So, nagkaroon siya ng own testimony. Ngayon, yung si Mentor Naomi, ano na yun eh, sports car achiever at the same time, diamond na. Diamond na ng IAM. They started from user. Ginagamit lang nila yung product, hindi nila gagawin pa yung business. So, kaya kapag may mga leaders ka na ganun, or nasa organization mo na nag-use lang ng product, hayaan nyo lang sila. At ayaw pa nila gawin yung business, hayaan lang natin sila. Kumbaga, wag nating awayin. I-banding natin kung maaari, or makausap natin, mens. Maganda makausap mo rin yan eh, ng personal. Tapos, i-share mo lang, share ka lang. Yung mga sinasabi ko po, i-share mo lang, mens, yung mga user sa negosyo natin na ngayon kumikita na ng malaki. I-ano mo lang, i-chika mo lang. I-chika mo lang sa kanila. Kasi malay mo, isang araw, biglang yung dating may pera, kasi mapera siya dati, eh ngayon, kailangan niya ng extra income, gawin niya yung business. O kaya, nung nakita niya yung beauty ng business, gawin niya rin. So, kaya yung mga user ments, alagaan natin yan. Kailangan mapataas natin sila. So, hanggang sa mapunta na natin yan dito, ito na yung fourth type of distributor. Sila naman po yung mga inviter. Yan. Baka may mga ganyan ka sa ano mo, sa organization mo. So, ito po yung magaling manghatak ng mga ano, may prospect yan lagi, tsaka business talks. Sila po yung magaling mag-invite. Ayan po yung tinatawag nating inviter. So, kaya kailangan, kapag may inviter ka, ito natutunan ko no, sa business natin, kapag may mga leaders ka po na inviter, wag nyo po muna turuan mag-present. Baka maguluhan. Baka maguluhan. Masisira kasi yung momentum nila eh. Hayaan nyo po silang mag-invite. Mag-invite na mag-invite. Kasi nandun sila sa momentum na, ano eh, kumbaga, ano eh, kayang-kaya nila mag-imbita, maghakot, mag ano ng home party. So, dun muna sila. Kumbaga, hayaan mo muna silang mag-stay doon. Hanggang sa pag nakita mo, halimbawa, itong inviter na to, hindi na siya nakaka-invite, di ba? Halimbawa, dumadami na yung mga leaders niya, tapos di na siya ganun nakaka-invite. Doon mo na pasukan ng turuan mo mag-present. Nasusundan niyo, mens? Kasi kapag effective pa siya sa isang bagay, tandaan niyo po ito, no? Ganito yung way ng pagme-mentoring kasi, style, no? Yung style na natutunan kong pag-handle ng isang leader or ng mga tao sa organization, once na productive pa sila sa ganon or effective pa siya sa ganon, na nag invite siya, invite, nandun pa yung momentum niya, wag mo munang pasukan ng iba.
Wag mo munang pasukan ng iba, wag mo munang turuan mag-present kasi makukonsume yung utak niya eh. Na ay mag-aaral naman siya mag-present hanggang sa ang nangyari, 'di ba? Yung inviter tinuruan mo na paano mag-present na mag-ano na siya. Ang nangyayari dun sa inviter hindi na nakaka-invite kasi na ano na siya eh, na-defocus na siya. Hindi na siya nakaka-invite kasi na-defocus na siya mag-aral mag-present. So hangga't productive pa siya doon na nag-i-invite siya, nasa momentum pa siya mag-invite, hayaan mo siya. Okay po yon. Hayaan natin sila kasi dun sila productive muna eh. Tapos ikaw, as ikaw yung mentor, ikaw muna mag-present dun sa ano niya, sa mga ini-invite niya kasi dun siya productive eh. Dun siya nakakapag-build ng organization eh. So, kaya tandaan niyo po yon mga mentors. Tignan niyo po kung ano yung pinaka-gift ng leader mo. Dapat makita mo yon. Kung inviter siya, yaan mo siya mag-invite na mag-invite. So, pero, ipapaintindi mo to sa kanya din. Na hindi habang buhay kasi puro invite lang. Okay? Itong sa mga inviter. Kasi kapag puro invite yan, mababurnout po yan, kalaunan. Kasi kailangan, magkaroon din siya talaga ng ano, ng knowledge about sa business. Kailangan umattend din siya ng training, 'di ba? Tapos i-remind din natin sila na gamitin yung time wisely, 'di ba? Invest time, earn time, productivity result. So, ano lang natin na etong inviter na to, walang problema sa pagiging inviter kasi step by step 'yan, 'di ba? From user siya, nag-i-invite na siya, iaangat lang natin siya dun sa susunod na stage. Ito na po yung fifth stage or fifth level or type ng distributor is yung motivator. Yan. From inviter, ayan, ito naman yung mga motivator. Meron kang ganito sa mga leaders mo, sila yung mga influential, yung magaling silang magsalita. Yan. Baka may mga ganyan ka leaders, motivator. Yung meron silang people skills. Sila po yung kapag nandyan sila sa organization mo, gusto gusto sila. Usually, ito po yung mga sinasamahan ng iba. Experience driven, ganyan. Tapos, pero ito po yung cons kapag nandyan lang siya ha. Yung ito lang yung meron siya, motivator lang siya. Usually, yung iba kasi motivator. Kapag uma-attend din ng mga training, talagang baliw na baliw, ganyan. Baliw na baliw siya, tapos minomotivate niya yung mga leaders niya. Pero ito yung ano niya, lack of result. May mga ganyan po na ano, wala siyang result. 'Di ba? Ito po yung isang cons niyan. Tapos, unleash potential, need more pressure. So, sila po yun. Ayun lang yung ano ng mga motivator, yung attention ng training, motivate siya. Tapos minsan ito yung magaling siya mag-motivate ng mga leader niya. Oh, ganyan, 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 ganyan. Pero wala siyang resulta. So, ayan yung kulang sa mga ganyan, sa mga motivator. Pero good na rin yan. Kasi ang maganda kasi sa motivator, kaya nilang mag-motivate ng mga leaders. Sabi nga ni BP natatandaan ko dapat makita mo kung ano yung gift ng leader mo. Kung ano yung maganda sa kanya. Kailangan makita mo yun para mapagyabong mo yun. Kapag alam mo yun yung strength niya, hayaan mo siya dun sa strength niya pero dapat mapakita mo rin sa kanya na, uy, dapat mapakita mo rin or ma-share mo rin sa kanya yung weakness niya. Na kailangan ito mga motivator na to, halimbawa motivate sila, uy, ano na tayo invite tayo ano tayo ng activity gawa tayo ng house party tayo sa inyo. Yung mga ganon. So pasukan-pasukan natin sila ng kailangan nilang gawin yung business. Hindi lang laging motivate. Kasi wala pong kwenta yung motivation kung wala pong action. Tandaan niyo po yan. Kasi sayang yung motivation. Kung wala tayong action, wala kasing resulta. Kapag ganun. O, hindi pwedeng puro benta lang, pay-ins lang. Tapos,
Ayan. Ano na natin yan, level up skills by training. So, eto na. Number 6, ito naman po yung trainer. Yeah. Meron rin pong ganyan, mentors. Ang trainer naman, sa organization natin, sila yung magaling mag-aral. Diba? Magaling silang mag-aral. Pero, tapos, magaling silang magturo nung kung paano. Yan, teaching others how, duplicating others by doing. Ito yung good thing sa kanila, no? Trainer na sila. Kaya nilang mag-train ng mga leaders. Kasi yung duplication process, I do, you watch, yung ganyan. So, palagi sila, kumbaga, never stop attending training, mentoring session, always looking forward for growth. Hindi pwedeng ikaw lang magaling, delegate, multiply. So, eto, sila yung train ng train. Yan. Pero karamihan din nito, kaparehas lang din ng mentors. Ang nagiging cons lang, kapag na-stop ka na kasi sa ganito, walang problema sa pagiging trainer. Yung iba lang kasi, nai-stuck sa ganito. Train na ng train. Dahil nagkaroon na ng mga leaders, kahit papano, limbawa, mayroon na siyang 5 leader, 4 na leader, 2 leader. Tinitraining niya na, pinapagaling niya, pinapagaling. Ang nagiging problem, nakalimutan niya, nagbe-build siya ng team. Hindi na siya nagpapasali. Hindi na siya nagdadirect. Puro na lang nagtuturo, ganun. So, yan yung mga trainer. So, ayun yung nagiging cons. Kaya wag rin mapupunta lang sa trainer. So, ano yung pinaka 7? Ito yung pinaka dapat maintindihan mo. Ang 7 kasi, ito yung leader. Yan. Sa organization po natin, iilan lang po yung ganito. Yung leader. Yan. Pero, lahat po tayo, actually, tayong nandito sa Zoom, no? Pwede ka pong maging leader. Kahit sabi mong hindi ka pa nandyan sa stage na yan, dapat i-aspire mong maging leader. Ano ba yung leader? Sila po yung passionate na ginagawa nila yung business with love and purpose. Hindi lang sa pera, pero ginagawa na nila ng may pagmamahal at saka may purpose na. May passion. Passionate sila. Yung talagang passionate nilang tumulong, passionate nilang i-share yung business, sila po yung mga leaders. So, ayan o, people follow you because of 5 things: knowledge, skills, character, integrity, and result. So, ang isang leader, meron sila niyang 5 na yan. Knowledgeable sa business, skilled. Skilled sa negosyo, yung I am 5. Yung prospecting, inviting, presenting, follow-up, closing, kaya, alam nila yon. Yung character, ma-okay ang character nila, mabait sila, may patience, di ba? So, people person, may integrity, hindi nagbababa ng presyo. Hindi ano yan, hindi nagbababa ng presyo, may integrity, kung ano yung sinasabi niya, ganun siya talaga. Tapos result-oriented. Yan yung mga leader, may resulta. Nagpapakita ng resulta kasi kailangan, ang leader kasi, they focus on influence and inspiration. Hindi ka kasi makapag-influence sa mga leaders mo kung ikaw ay walang result. So, that's also one way. Kaya ang leader kailangan magkaroon ng result kasi mai-inspire ang mga leaders mo sa'yo or yung mga members mo kapag ikaw mismo meron kang result. Mabilis mo silang mapapamove, may influence kasi nakikita nila sa'yo. Nai-inspire sila. Ganun po. Ang boss, etong nasa diagram, 'di ba? Yung boss, trabaho kayo diyan. Tinuturuan niya. Ang leader, tumutulong. Yan. Iba ang leader sa boss, ah. Ang boss, sige, ayan, bahala kayo diyan, mag-invite kayo diyan, magano kayo, mag-present kayo diyan. Yung parang gawin niyo yan. Parang pautos, pautos. Yan yung sa boss. Ang leader, they show the way. They lead the way. They do it first. Ganun ang leader, ikaw yung nag-lead, ikaw muna, gawin mo muna, 'di ba? O halimbawa, ayan, as a leader,
as a leader. Sa atin kasi sa I am formula. Ang formula sa atin, kung na-attenan nyo na yan, no? Pero kung hindi pa, attenan nyo yan, yung formula. Formula to success sa I am. So, sa formula kasi, 3 months time frame. Ito yung, dito yung part na inaaral yung business. 3 months. 'Di ba? Tapos, yung unang-unang part ng formula, rank up. Yung mga Sapphire, ganyan. Sapphire, Ruby, ganyan, makapag-rank up. People to build. Tapos sa formula kasi, after ng rank up kasi, kailangan mong i-aspire magkaroon ng first car. Yan yung sa leader eh. You lead eh. You lead by example. Kasi, bakit first car, mentor IV? Kasi hindi mo pwedeng unahin yung bahay. Kasi pag nagpe-present ka, pag bahay ang inuna mo, hindi mo pwedeng dalhin yung bahay mo. Ito yung bahay ko, katas ng negosyo. Madadala mo ba yun dun sa guest mo? Hindi. Pero yung sasakyan kasi, hindi ka pa nagpe-present, nag-park ka pa lang sa coffee shop, pinark mo pa lang yung sasakyan, makikita na nila, may resulta ka. Nagbi-build na agad yun ng anong tawag doon? Kumbaga build up na agad yun sa'yo. Hindi pa bumubuka yung bibig mo. Hindi ka pa lumalapit dun sa prospect dahil nag-park ka pa lang, nakita ka nila. Ano na yun? Meron na agad bilang, nako-close mo na agad yung deal. Kasi nakikita nila yung integrity na, ay, yung taong to talagang ano siya, um, successful siya sa negosyo na to. Hindi ka pa nagsasalita. Kaya yung first car, it's it's an asset. It's an asset to our business. Hindi siya liability. Huwag niyo pong isiping liability yung kotse sa atin kasi ang kotse sa labas, totoo 'yun, liability. Ah, Kasi para sa mo ulam. gamitin, 'di ba? Depende na lang kung panggagrab mo, Ulam. talagang Ano? ano 'yun, Mahapde mo ka ko. May sino gamot. yun? May gamot. Mentor Vanessa. Ikaw ba yan? So, um, ayun, liability siya sa labas. Depende na lang kung pinanggagrab, pinangkakarga sa mga lalamove, yung mga sasakyan. Pero kung hindi, liability siya. Pero sa business natin, it's an asset. Kaya gamitin natin, ha? Gamitin natin sa business na talagang magamit mo siya pag nagpe-present ka, dala mo yung kotse mo na katas ng negosyo. Ganyan. Tapos ang 5-year plan kasi, eto, tandaan niyo po to. Sa first year kasi natin, eto, yung first year mo sa IAM, 100% ikaw. Yung kinikita mo, usually, ikaw pa yan. Ikaw pa ang tumatrabaho. Kasi nga nagbi-build ka pa eh. Nag-start ka from zero eh. Ikaw pa lang eh. Ikaw pa lang yung tao mo sa organization. So, 100% ng income mo galing sa'yo. At yung first year mo kasi, it is considered as your learning stage. Inaaral mo pa yung negosyo. Ang good news doon, at least kahit papano, kumikita ka na nang galing sa effort mo. So sa second year kasi, habang ginagawa mo na si business, second year na ginagawa mo si business, 80% na lang yung effort mo, 20% sa team mo. Doon na nanggagaling yung income mo. Then sa third year, yung income mo nanggagaling na sa 50% ng effort mo, 50% sa team mo. Sa fourth year, 20% na lang sa effort mo, 80% sa grupo mo na. And on the fifth year, 0 to 10% effort mo at 100% na, 90% to 100% na sa team mo, doon na nanggagaling yung income mo. Kaya, kung makipapansin nyo, halimbawa, sila Mentor Macy Bulan, sila Mentor Kat Policarpio, Mentor Arian, Mentor Peachy Kapili, kahit hindi na nila gawin yung business, kumikita na sila ng passive, 7 digit every month. Nasundan niyo po? Ganun po ang mga leader na talagang network builder. Ito po yung ano ng mga network builder. Yan o, tingnan mo, hindi ko alam kung kailan pa to. Last year pa yata to. Last year pa to. Si Mentor Catherine Policarpio. Oh, 7 years, full time. Pwede na ba? 79 million. Alam ko mga 100 million na ata to ngayon.
Mga ganyan. Sabihin na lang nga natin 80 million na lang in 7 years. Pwede na ba, Mentor Amana? Okay lang mahirapan? Okay lang mahirapan ng konti? Okay lang mapuyat ng konti? Mag-aral ng konti? Mag-training? Mentor Abs? Mentor Vanessa? Mentor Miriam? Mentor Ging? Pwede na ba yung ganyan? After 7 years? Sabihin na lang natin, after 7 years, nagwa 1 million ka a month? Passive? Pwede na ba? Pwede na, 'di ba? So, ganyan po kasi mentors, oh. Actually, almost done na. Ito na yung last slide. Ito yung 7 types of distributors. Kailangan mo tong maintindihan kasi pag nagbi-build ka ng business, hindi lahat ng tao mo leader. Hindi lahat talaga. Pero lahat pwedeng maging leader pag gugustuhin nila. Kasi ang leader naman, hindi naman yan totally born. Born lang eh. Actually, lahat tayo leader eh. Kung marirealize lang ng lahat, lahat tayo leader. Kasi the moment na lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, ang dami mong tinalong sperm cell. 'Di ba million yun? Ikaw yung lumabas eh. Ikaw yun eh. Ikaw, tama ba, Mentor Amana? 'Di ba nurse kayo? 'Di ba? Mentor, anong tawag dito? Pangalan mentor? Madeline. 'Di ba? Ang dami nun eh. Ikaw yung nauna, 'di ba nag-uunahan 'yon, ganyan, tut, 'di ba? Ikaw yung nauna eh, sa Excel eh, ng nanay mo eh. Ikaw yung nauna eh, kaya nga mukha mo yung lumabas eh. Paglabas sa ano eh, sa tiyan ng mama mo eh, 'di ba? Ikaw yung lumabas. Ibig sabihin, dun pa lang, lumabas ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, leader ka na. Tandaan niyo po 'yun. Dun pa lang, champion ka na. Baka kasi minsan hindi natin nare-realize yun eh. Natanim lang sa atin, sa environment natin na sinasabi sa'yo ng nanay mo, tatay mo, o kaya ng mga tita mo, or mga pinsan mo, or mga nambubuli sa'yo sa school na, ay, ano yan eh, bobo yan eh, tanga yan, walang mangyayari dyan sa buhay niyan. Yung may mga ganun ka lang na naririnig na ayun na yung tumatak sa'yo, na ayun na yung nakarehistro, na hindi ka, walang mangyayari sa'yo soon in time. Kasi ayun yung natatak sa'yo eh, sa environment na meron ka before. Kaya nga tayo umaattend ng training eh, kasi kailangan mapalitan yun eh, yung rehistro, yung nakaregister sa brain, yung nakaregister sa'yo mismo, kailangan mapalitan yun eh, yung mindset. Kaya tayo umaattend lagi ng training, hindi lang siya for knowledge. Also for ano eh, para i-brainwash ka. I-brainwash ka, matanggal yung mga maling mindset na nakatatak dyan sa utak natin. So, ganun siya. Kaya tayo umaaten ng training, mentors. Kaya tandaan nyo, ments, ang leader, we are born leaders actually. Leaders naman talaga lahat eh. Yung mga leaders natin, yung mga tao natin, leader naman yan eh. Kailangan lang din natin mapaintindi sa kanila yung beauty ng business at the same time maano sa nila eh maintindihan nila yung potential nila na meron silang potential or ikaw din mentors yung mga nandito dapat mo maintindihan may potential ka and kung sa organization natin from visitor kaya natin from visitor na gawing participant na mag-user siya, inviter siya, motivator siya, trainer siya, hanggang sa maging leader. Ikakadi natin yung mga leaders natin, yung mga tao natin sa organization natin, na mapunta sila dito sa leader. Kasi lahat naman talaga pwede. We will create leaders, hindi lang followers sa organization. So, kailangan matutunan mo rin, Ments, ikaw, ngayon pa lang mentors, okay lang ba pa-type nga po sa chat box? Ilagay mo na po or kailangan magkaroon ka na po ng faith sa sarili mo and belief na ikaw leader. Pa-type nga po sa chat box, I am a leader. Kasi kapag hindi mo ine-embrace mentors na leader ka talaga,
walang maniniwala sa iyo eh. Hindi ka makakapagpaniwala sa iba na leader din sila eh. Kaya kailangan ngayon pa lang mentors, isa puso mo na mens na leader ako. I am a leader. Soon in time, God willing, I will build ano pwedeng million, 'di ba? Million under my organization. Wala pa eh, 100,000 pa lang si IAM eh. Ang active pa lang ni Mentor Me, sige sabihin natin 10 to 20,000 or 10 to 20,000 na leaders. Mababaw pa, mentors. Kaya yung mga sasabay ngayon, after 5 years, after 10 years, sila yung ano eh, soon in time, talagang may time freedom. Yan po ang mga magkakaroon ng time freedom and financial freedom in the future. Ayun no, sabi nga eto, nila Mentor Kat, sabi nila, God put us all in this industry not to just earn big money, but to make a difference. So let's choose to serve our purpose and make history. Ayun naman talaga rin eh, mentors eh. Tandaan nyo po, sa business natin, kapag pera lang talaga ang reason mo kung bakit ka nandito, mawawala ka eh. Mawawala ka, mens. Madali kang mawawala. Kaya ngayon pa lang, palalimin mo yung dahilan. Bakit mo siya ginagawa? Kasi as an I am distributor, as an agent of hope, dapat mong maintindihan, you are also making a difference. Katulad nila Mentor Amana, as nurse, di ba? You're saving lives. Di ba? Ganun yung ano mo eh, yun yung purpose mo eh. Pero tayo naman as agent of hope, we are also saving lives. Alam niyo po ba yun? Naintindihan niyo po ba na we are Yes. also saving lives? Yes. We are also saving lives na nandito ka sa industriya na to. Bakit? Kasi the moment na sinishare mo si Barley dun sa mga taong wala ng pag-asa na gumaling sa karamdaman nila, you are already saving lives. Nakikita nyo ba yung ano? Nakikita nyo po ba yung gravity ng profession na meron ka? Kailangan mo kasi maput ng ano eh, malagyan ng importance. Maintindihan na importante yung profession mo. Hindi lang tayo basta-basta nagbebenta lang dito ng barley. Hindi lang basta tayo nagbebenta ng jade package, ng silver package, ng bronze, ng copper, ng mga packages na yan, nagpapa-join, nag-i-sponsor. Hindi lang po ganun. Kailangan mong maintindihan na we are in the industry of making a difference sa buhay ng ibang tao. Imaginein mo, nasa industriya ka, Mentor Vanessa, na someday meron kang leader na magpapasalamat sa'yo. Thank you, Mentor Vanessa, kasi kung hindi dahil sa'yo, wala tong 5-story house and lot ko ngayon. May nakita ka bang ganyang industriya na nagpapa-asenso talaga? 'Di ba? And take note, mentors kung kung nagre-research ka regarding network marketing, tayo lang naman yung kaisa-isang industriya na pinakamaraming naging milyonaryo sa buong mundo. Nagkakaroon Yun, proud I tayo. am. Yeah, proud to be I am dapat. Kasi mentors, alam nyo, yung iba kasi, ang natatatak lang, lalo sa Pilipinas, no, para maintindihan lang natin, para nagkakaroon tayo na i-educate natin yung iba. Meron kasi, sa Philippines kasi, nagamit ang networking before sa mga scam, sa mga pyramiding. Nagamit yung platform ng networking sa mga ganon. Kaya nagkaroon ng bad image ang networking sa Philippines. Sa totoo lang. Pero alam nyo, sa US, sa ibang bansa, ang networker, ang ka-level ng isang networker, doktor, lawyer, sa ibang bansa. Ganun ang leveling. Ganun yung
ganun siya ka-respectable. Pero sa ano natin, dito sa bansa pa kasi natin, hindi pa siya ganun ka-respectable because of those company, yung mga scam na company na ginamit yung networking. Kaya nga si IAM, we are ano kumbaga ano tayo, change maker. Iniiba natin yung ano iniiba natin yung pinaka tingin ng tao sa networker. Kailangan kaisa ka dun. Kaya nga tayo may hashtag networking eh. Networking, malinis na pagne-network. Yung tamang pag-i-sponsor, hindi ka nag-hype, hindi mo siya pinapromise, wala kang making promises, big lies, para lang mag-join yung tao. Wala tayong ganun, di ba? Kung makikita mo sa mga presentation, may disclaimer pa, 'di ba? May disclaimer kasi hindi tayo nagpa-promise. Wala tayong mga matatamis na mga promises, 'di ba? So, ganun siya, mens. We are making a difference. Dapat ngayon pa lang, you are proud na networker ka. Ngayon pa lang, dapat you are proud na dapat magkaroon ka ng belief, maitaas mo yung belief mo, dapat 100% 100% belief sa Diyos at saka sa sarili mo na kaya mo na mag-lead ng organization. Dapat ngayon pa lang. Ano mo na yon? Kumbaga, i-embrace mo na yon. Kailangan kasi ma-embrace natin na we are not a visitor, we are not just participant, we are not just user, inviter, or motivator, or trainer. We are a leader. Kailangan ma-embrace mo yun na leader ka. Ngayon pa lang. Okay po ba yon? I-embrace mo na yun kasi magli-lead ka soon in time ng malaking organization eh. O kaya ngayon meron ka ng isang leader eh. Or meron ka ng isang member. Hindi niya mararamdaman na leader siya kapag hindi niya naramdaman sa'yo na leader ka. Hindi mo siya mapapaniwala na leader siya kung hindi ka naniniwala na leader ka. Okay? Kasi ang mga leader, hindi yan nagke-create ng follower. Tandaan niyo po, hindi tayo, ang mga leader, hindi sila nagke-create ng follower. Ang kine-create ng mga leader, leader din. Ganun po yan. Makaka-create ka po ng leader. Kapag once you are a leader, you will create leaders in your organization. Hindi man lahat, no? Hindi man lahat kasi nasa proseso yan eh. Hindi naman natin, tandaan niyo po, no? Hindi naman natin kontrolado yung mga desisyon ng iba. Kahit gusto mo silang umasenso, kahit gusto mong tulungan sila, bigyan sila ng oras, eh kung hindi naman nagbibigay ng oras at nagbibigay ng importansya sa'yo, eh wala ka nang magagawa doon. Tandaan niyo po yan lagi kapag nagbibuild kayo na don't focus on what you can't control. 'Di ba? Kasi pag pinokusan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado, may stress ka talaga. May stress ka, Mens, bakit ayaw pumasok sa team day? Kahit anong ulit-ulit na ako, ayaw talaga. Mens, ganito, Mens, tinuturuan ko, pero hindi pa rin nakakaimbita. Isang buwan na, hindi pa rin siya nakaka-invite kahit isa. Yung mga ganon, yung patience mo, tinetest. Wag kang mag-focus dun sa hindi mo kontrolado. Ang fokusan mo, halimbawa, may mga leader ka na ganun, edi mag-focus ka dun sa willing gawin yung business. Kahit sabi mo may isa kang leader na sumusunod sa'yo, di dun ka mag-focus. Malay mo, yung isang leader na yun magbibigay ng big organization sa'yo. Isa lang yun. Di ba? Pag siya yung pinukusan mo, kaysa mag-focus ka dun sa mga pasaway. Di ba? Huwag ka mag-focus sa mga pasaway kasi may stress ka talaga. Okay? So, tandaan niyo po yun na maganda po yung topic na yan, yung 7 types of distributor. Kailangan ma-distinguish mo na sa sarili mo, hindi ka inviter, hindi ka participant lang.
Hindi ka motivator lang, hindi ka trainer lang. Dapat leader ka. Leader ka. Okay? Leader tayo, mga mentors. Tayong nandito. Eh, naniniwala ako, mga leader to eh. Kasi holiday ngayon eh, pero nakikinig kayo sa akin. 'Di ba? In-expect ko nga baka sabi ko baka mga 5 lang ah. Pero dahil commitment kasi natin to Mens eh. Kahit matapat pa sa holiday yung Thursday, tandaan nyo, meron pa rin tayong team day. Okay? May team day pa rin. Kailangan talaga lang i-consistent yan. Parang yung nakita ko sa Facebook, ang real consistency, hindi yung pare-parehas na hataw ka. May nakita akong diagram sa Facebook eh, na ang consistency talaga, ang real consistency is yung kahit nasa low moments ka, may nagawa kang konti, hanggang kinabukasan, nasa todo ka, ganito karami yung ginawa mo, yung sumunod, ganyan, ganyan. Pero ang point, dire-diretso. Ayun yung consistency. Yung dire-diretso. Minsan wala sa mood, pero nagagawa ng konti. Yung ginagawa mo pa rin, ine-effortan mo pa rin. Nakaka-build ng momentum yun, mentors. Okay? Yun na, mentors ha, tandaan nyo, you are a leader. You are already born leader and you can create leaders. And we will create leaders in our organization. Basta, ikaw, number one, 100% believe sa sarili mo na leader ka. Yan. I hope marami po tayong natutunan and bago po tayo magtapos, syempre, i-ano ko rin po, yung idiretso ko na, Mentor Vanessa, kasi wala si Mentor Jovi. Yung ating, incentive. Yan, grabe. Sino dito ang pupunta ng Hong Kong for the second time around? Mag-hit ulit. Meron pang isa. O yung iba na hindi, pinalad nung una sa victory. Ngayon naman dito sa IAM, grabe, nagulat ako. Kaninang madaling araw napatingin lang ako sa messenger eh. Nagulat, 4 hours ago, may nakapost. Basta Nakita ako umaga na eh. Kasabay nung post ko eh. Sa Sapan. nakita ko na yung mga post ng Sapar niyo, mga madaling araw eh. Kanina napasilip ako eh. Kasi nakita ko yung sa Hong Kong. Sabi ko, nakapost na sila, Mentor Vanessa, Mentor ano. O yeah, welcome, ano pala, congrats pala ulit, Mentor Vanessa, Mentor Amanda. Yan, mga Sapar na natin. Thank you po. Wait lang. Ito po yung ano natin, para lang sa kaalaman ng lahat. Baka kasi hindi pa nakikita yung ating ano. Yan oh, grabe, pamigay na yan, mens. Promise, pamigay yan. Ito po yung pa-Hong Kong ni I am. Parang mga ano yan. Kasi alam nyo, nung time namin, yung sa Singapore, yung huling travel incentive ni I am, ano 80 plus kami. 80 plus. Yung ano nun, yung RQV nun, kung hindi ako nagkakamali, parang 2 months yon pero Ruby. Ruby, parang 20 ata, 20,000 RQV. Mga ganun, kung hindi ako nagkakamali. Basta mataas, 2 months. Pero 80 plus kami. 80 plus kami. How about this? Hong Kong. Ilang kaya makakahit niyan? Baka 500, 200, 300. Grabe, ang dami niyan. Baka gusto lang gawa na naman ni IAM ng history na isang buong eroplano tayo. Di ba? God willing, makasama kami. Di ba? Kasi syempre kami times 2. Couple eh. Kaya mas masarap actually yung magkaibang account eh. Di ba? Maganda talaga magkaibang account. Lately na lang naintindihan. Dapat magkaibang account kasi para yung RQV niya, RQV mo rin. Bumabagal. So ito, yung mechanics ni Hong Kong, mentors, ipasadahan ko lang. This is ayan, ngayong araw, kung may na-encode ngayong araw, from April 17 to May 17. Ang mechanics po nito, number one, option one, ito po, or yan option one, two, and three, or yan, hindi yan lahat. Or yan. So, option one, ang unang option, 4,000 paired RQV.
Ibig sabihin, 4,000 sa left, 4,000 sa right. Parang isang jade sa left, isang jade sa right. Ano po yung RQV? Paired RQV, hindi mo kailangan. Sa option 1 kasi, for network builder yan. Hindi mo kailangan direct yung 4,000, 4,000. Halimbawa, si Mentor Vanessa, may leader siya, nagpasali ng Jade. Isa sa right niya. Sa kabila niya naman, sa left niya, may nagpasali rin ng Jade. 4,000 RQV na yon, left and right. Nasundan niyo, mentors? Ang direct, ito yung requirement niya. Kailangan nga lang may plus 800. So, kailangan nga lang, dun sa under mo, or dun sa mismong nag-hit ka, April to May, meron kang bagong direct. Mentor Vanessa, Mentor Amana, Mentor Miriam. Halimbawa, Mentor Amana, nakapag-direct ka ng 2 silver. Kahit saan mo siya ilagay. Wala namang nakalagay kung saan man pero mas maganda na, left and right mo na. Kasi meron pang isang requirement, 2 new direct movers. Ang new direct movers kasi kailangan bago talaga siya. Kumbaga, dapat nag-join siya ngayong April hanggang May 17. Halimbawa, Mentor Amana, may napasali ka sa left. Sa left mo, silver. Nakapagpasali siya ng isang copper sa left, isang copper sa right. Mover na siya, di ba? Ito namang nasa right mo, may bago ka na direct na isa pang silver, o di 2 silver na, 800 direct RQV na. So, eto naman, nakapagpasali rin ng isang copper sa left, isang copper sa right. Mover na siya. So, meron ka ng 2 direct movers. Okay? Nasundan niyo po? Ayun pala, wala naman nakalagay kung left and right. Diba? Tama ba, Mentor Vanessa? Wala Kahit magkadugtong pa yan, yung 2 direct mo. Kahit halimbawa, nilagay mo yan sa pang-match. Sample lang. O kaya kung saan ka naglalagay talaga, halimbawa, pinagdugtong mo sila. Mover na to, 800 RQV yan. Kumbaga, nakapagpasali ka ng 2 silver, goods na yan. O kaya nakapagpasali ka ng isang gold, isang copper, goods na rin yon. Kasi ang gold, 1,000 Kahit sabi mo jade pa yan or ano, basta ang ano niyan, 800 new direct RQB. So, yung 800 or 800, sabi natin, 8 copper. O, ayaw mo pa ng silver, di 8 copper. Kung halimbawa, masipag ka magpa-copper, o di 8 copper. Pasok din yan. Di ba? Ayun lang yung pinaka-requirement mo as ikaw. Sa mga couple, double. Idodoble lang. Kung ano yung nandyan, idoble mo lang. So, sa amin, halimbawa, 8,000. 8,000 sa left, 8,000 sa right. Ganon. Tapos, or, kung hindi naman sa option 1 ka, option 2. Ano yung option 2? Ito yung mga direct seller. Ito yung mga nagbebenta ng mga barley, choco barley. It's either choco barley daw or amazing pure organic barley. So, sa option 2, bumili ka lang ng 500 boxes from April 17 to May 17. Hit mo na yan, yung option 2. 500. 500 boxes. Kasi nagbebenta siya Di ba? So, hit niya na yung mga direct seller. Ibig sabihin, yung mga top 10 direct seller ni IAM, makakapasok yun. Kasi talagang every month, bumibili yun. 1 million, di ba? 500 boxes. 1,000 boxes. Mga ganon. Yan. O, dun na sila sa option 2. Tapos option 3 naman, kumbaga hindi lang to para sa network builder ang pa-incentive ni IAM. Kahit lang sa direct seller or direct wholesaler, kumbaga magaling ka magpasali. Ito naman sa option 3, ito yung wholesale package seller. Yung magaling magpasali. Magaling ka mag-direct. Sa mga masipag mag-direct, ang option 3 naman, 8,000 RQV direct referral. Yung ikaw naman nag-direct, 8,000. So, halimbawa, 2 jade. Yan, kahit hindi kailangan paired. Hindi siya paired 8,000. Halimbawa, 2 jade, nakapagpasali ka ng 2 jade, sa'yo nakadirect.
Tapos, may dalawa kang new direct movers. Halimbawa, yung dalawang jade mo, nag-mover. Or, halimbawa, may napasali ka pang dalawang copper na nag-mover. Pasok mo na yan, option 3. Nasundan niyo po? Doable ba? Kaya ba yung sa Hong Kong? Di ba ano? Doable. Actually, sa lahat ata ng naabutan ko na incentive ni IAM, ito yung pinakamadali. Mentors. Sa lahat ng pa-incentive ni IAM, ayan yung pinakamadali. Ito na yung pinakamadali na pa-incentive. Uy, oh, ang maganda niyan, di ba naalala nyo, sa Victory, 2 days, 3 nights. Pero ang ano natin, 7,000 RQV left and right. Sa IAM, 4,000 RQV left and right. Mas madali, mentors. Pero 5 days, 4 nights. 4 nights yan, tapos 5 days. At saka si IAM, knowing IAM, hindi yan putyo-putyo pag nagpa-travel. Si IAM, pag nagpa-travel, naku, talagang hindi tinitipid yung pagkain. Grabe yung nag-Singapore, siguro, tumaas ako ng 2 kilo ata nun. Or 2 kilo or 1 kilo pag uwi ko ng bahay. Grabe kasi puro buffet. Eh, sayang naman kung hindi ka kakain. Kain ka ng kain. Ganun kasi si Ayam eh. Kumbaga, talagang hindi siya madamot sa mga kakainin. Ganun. Talagang, kain kami ng kain. Umaga, breakfast, kumain kami ng buffet. Eat all you can yun kahit saan ka kumain sa dami. Umaga pa lang, busog na busog ka. Tapos maya-maya, may lunch. May lunch. Kakain na naman. Tapos gabi, kakain na naman. Ganon. Ganon. Tapos nagta-travel. Diba? Ang ano lang yan, sarap lang eh. Tapos eto, huwag kakalimutan, mens. Huwag kalimutan, monthly purchase, bili na agad, 10 acai berry. Ayan yung ano niya, maintenance niya. Oh, mura lang yung acai berry. 350, no? Mentor Vanessa, 10. Lakas niyan eh. Sila Mentor Vanessa, parang wala lang yung acai berry eh. Bibili ka talaga niyan. May mga, may mga ano sila eh, lumalaklak na acai berry sa team nila eh. 10 acai berry. Ako iniinom ko yan, tamang-tama, Mentor Vanessa, kasi di ba nawalan na ako ng acai berry? Sabi ko, bibili na ako ng acai berry, tapos bigla nagkaroon nito. Kumbaga talagang iniinom ko yan eh. Kaya nag-i-stock talaga ako ng acai berry. Kami So, din, may order ulit. Diyan ko oh, lang papasok. oh, yan. Bibili ka naman talaga, di ba? So, 10 acai berry. Ano to ha, Mensa, April 17 to 30, kailangan nakapag-maintain ka na ulit ng acai berry. Tapos, May 1 to 31, acai berry ulit. Yon, dalawa. Dapat, pwede mo na siyang pasok na rin yan sa maintenance mo for next month. Di ba yung sinasabi, yung binabanggit natin maintenance, yung Project 001, ganon, di ba? Pasok na rin po yan doon. So, maintenance ka ng acai berry. So, saleable din naman ang acai berry eh. Mura rin. Tapos, ito pa yung mga mechanics, huwag niyong kakalimutan, must attend I am Song Joong Ki meet and greet in Manila. Kailangan a-attend sa SM MOA Arena. Ang alam ko, eto babalikan ko kayo dyan. Ang alam kong talagang exempted dyan, OFW. Yung a-attend dyan. Ewan ko lang pag taga Pilipinas. Hindi ko pa hindi ko pa hindi ko pa yan na na encounter or itatanong pa natin. I-sure pa natin kung halimbawa nasa probinsya kailangan ba umattend ng Songjoongki, ganyan. Tapos dapat may 5 direct referrals eh. Ayan yung hinihintay ko pa kay Mentor TJ. Sa tayong mga taga Metro Manila, talagang may ganyan. 5 direct referrals. Ito lang yung medyo challenging. Kaya kailangan, sabi nga ni Ment TJ, ngayon, ang pinakaunahin natin, Ments, makasecure ng ticket sa mga leaders natin. Kayo ba, Mentor Vanessa, may ticket na kayo sa Songjoongki? Kayo, Mentor Miriam. Ikaw ba, Mentor Mana? Luwas ka ba? Meron kasi papasok sa amin next week. So, magkakaroon pa kami ng mga ticket din. Nung pumunta ako nung nakaraan kasi, hindi pa available yung ticket, pero nakuha ko naman yung products. Hindi pa ako nasasendan ng ano eh.
Pero update pwede ko na, po men. pwede nang kunin. Pero ngayon Pwede Pwede na, na. men. pwede na, pwede. Pwede na. Okay, Mm. sige. Ayun ba yung nagkita tayo? Oo, yun yung nagkita tayo noon. Wala pa. Hindi pa yun, hindi pa pwedeng kumuha ng ticket nun. Oo, nung Ngayon pwede na. pa. Men. Pwede na. Sige, sige, sige. Sa Monday. Kayo, Mentor Ging, meron na kayong ticket sa Song Joong Ki, Mentor Crystal, Mentor sino pa ba? Mentor Ann, Mentor Isagani. Ikaw, Mentor Amana, luwas ka ba? Oo, pinapakuha ko nga si Mentor Ging, 'di ba kasi yung silver. Sabi ko kumuha ka. Insakto, itong pa Hong Kong. Oo, ayun oh. Oo. So a-attend ka nito ng meet and greet kay Song Joong Ki. Hindi, anuin ko muna kung ma-exempt kami, yung Ah, mga matalayo. pero aalamin ko muna yan. Nakahang pa yan kay Mentor TJ, tinanong ko na eh. So, basta 5 direct referrals, Ano Mentor. po pala yun, ma-check? Ayan ang hindi ko alam. Kung paano kung paano nila ma-check yung a-attend. Basta i-sure mo na lang din na may a-attend. Kasi si IM, ano yun sa requirements eh. Baka Kunyari, magpipicture. kada Baka isang, kailangan may ka. Baka meron kang proof. Picture. Selfie. isang Selfie. kunyari isang leader, isang distributor, may 5 kasama. Hindi. Ano Oo, ba? ikaw, halimbawa. Oo, tama yon. Kailangan direct referral eh. Old or new. Oo, Okay. halimbawa, ikaw, Mentor Vanessa, may 5 kang madala na direct. Direct mo. Ikaw nagpasali. Halimbawa, si Kailangan Mentor sa account Jello. din nila may Halimbawa, biniling Mentor ticket. Jello, si Mentor Yoli, ganun. Sa account nila. Hindi, Buti kasi nga di may ba, extension eh. Buti nga may extension. Wala akong ticket. Hindi ako oo, interesado. pwede Kaya pa. Pwede ka pang hour. bumili. Hindi, Sige. actually, kapag may mga pay-ins kasi, may mga tickets. Nakita nyo na Opo, ba? opo. Yes po. May mga pay-ins, may mga ticket. Kaya, wag nyong i-ano yung mga pay-ins nyo. Baka hindi nyo makalimutan yung i-ano yung ticket, ah. Kasi habang may mga ticket pa, kailangan habang may mga ticket pa, umagad. Daming ticket nung ng mga package. Ang barangay. Oo, paano kaya yung iba, di ba? Mamaya nakuha na nila. Halimbawa, yung mga may jade. Di ba? Ang dami. May Ang jade, daming may ticket. gold. Yung sa gold din, ang daming ticket. Ilang ticket sa gold package, Minter Banet? Ay, di ko lang sure, mens. Pero Meron meron yung kang, palagay sa wait lang ipakita, ko. Saan ba yun? Tickets. Ano bang tinype doon? Memo yun eh. Package. May ko lang. Kalimutan ko ano yung pinaka, ano ko doon. Yun, wholesale package po mo. Ito yun eh. yan. Ayan, Ayun, sa gold. Sa gold, pag lower box, 7. Oh, pitong upper box. Oh, di naman kailangan VIP eh. Kung may mm. mga libre na kasi mga ticket, tiga mo sa Jade. Grabe 38 upper box. Ang Isang barangay. barangay. Dalhin mo na yung barangay mo, magsipuntahan kayo. Manood tayo ng Sonjongki. Hindi, actually, eto na rin eh. Actually, kapag may paying ka talaga, maganda talagang makuha rin yung mga ganyan o yung mga upper box, lower box. Kasi, ang goal mo, maka-invite ka rin sa labas eh. Yung mapapunta mo sila sa event ng IAM. Kasi for sure, may pasabog na naman yan eh. Diyan. Pag gold, seven ticket na upper box. Ang gold, yes. 7 upper box. Oh, kayo na yan So, lahat. Mentor may sa lower T, Isa box yan ka sa pa. requirement doon sa trip to Hong Kong. Kailangan may 5 kang. direct. Na Yung mga mapapasama. new members yan, direct. New members, old, direct. New and New old. and old. Basta direct mo. New and old na kailangan mapapunta mo. Ayan yung medyo challenging actually dun sa sa lahat ng mga pa-requirements, yung 4,000 na ano yun eh, doable yun eh, yung diyan. Ayan yung challenging. Kaya dapat ang unahin, ayun nga as per Mentor TJ, unahin natin talagang
may ano yung ticket, may secure kasi nagkakaubusan ng ticket. Baka bigla magkaubusan ng ticket. Kaya dapat bukas ba office bukas or sa next week? Hindi ata Next week, bukas no? O Saturday. next week. Monday pa yung Opo, kung ano. may mga ipaprocess kayo na packages, meron rin mga bili-bili. Check nyo na lang. Meron rin sa products yung bibili ka lang. Yung kapag bumili ka rin, meron rin yung free na ganyan, na tickets kay Song Joong Ki. Kaya dapat sa Monday pa lang, may agad na yung mga ganun, yung mga leaders, mga direct na makabili sila ng ticket. Pagalingan din ngayon mag-invite sa event. Kumbaga, i-invite mo ngayon yung mga leader mo, direct leader. Uy, attend ko sa event. Kaya, bili ka lang ng ganito, ilang barley lang. Ay, yun sa package, meron yan eh. Wait lang. Ano pa ba? Tapos na to no? Same na lang to Ayan international movers, yung mga convert to cash naman siya sa mga international 20% Sa international lang, pero pag taga Pinas ka, non-transferable, non-convertible to cash ang pa-incentive ng Hong Kong. Kailangan mag-show ka talaga. Tapos sa couple, double the requirements. So, dodoblehin lang yung requirements. So, ito po, wait lang Saan ba yun? Saan yung packages? Tabunan na kasi. Meron dyan yung bibili ka lang din. Ayan din mentors Halimbawa, yung leader mo, pabilin mo lang siya ng 5,000 worth of products. Meron siyang isang upper box tickets. Ganyan. Kapag, ayan, 7,500, 10,000. Di pa nila ino-open yung ibig sabihin di pa ubos kasi yung mga upper box, lower box. Di pa nila ino-open yung general admission Di ba? Mentor Vanessa. Oh, tama yan. Opo. Pag mentor IB, pag Mm. nakapag-PN ka ng gold, matik na yun, may 7 leaders ka nang kasama. Di ba? Oo, ganun. Mm. Halimbawa, ayun nga yung i-goal natin For example, dapat sa Monday may pay-in ka para yung mga leader mo, kausapin mo na sino yung mga pupunta sa event. Kumbaga, ipamigay mo na yung ticket, di ba? Ilibre mo na Mm-mm. sila para umattend. Di ba? At least meron ring mababaliw sa event. May invite ka sa event na leader mo. Kung 7 yon, di meron ka pang dalawa para sa invite. Halimbawa, invite Sorry. Yung option lang. 1 sa mechanics ng Hong Kong, ano to? 400 RQB? 4,000. 4,000. 4,000? 4,000 RQB, ibig sabihin, apat na gold, pwede na? Mm. Na gold sa left. Apat na gold sa right. Pero Ganun. team effort yan, mens. Okay, Di team kailangan effort. direct. Oo. Mm-mm. Tapos magdadirect ka na lang ng 800 RQB. Dalawang silver, no? Ang Ah, direct mo lang, dalawang silver. tapos kailangan mo lang may bagong mover. Dalawa. Grabe. Grabe, tapos tumbok pang stallion. Ang kumbok. Nuggets. Diba? May pahit ka ngayon sa pakain mo Oo. sa, Oo, diba? kailangan atin ng yun, training ng Monday. Hindi na kami. Oo. Paano yun may umabsent na ng isa? Wala na. Ma'am, Tatlong, diba? Nag-umpisa lang naman ng Monday, oh. yeah, Na-absent na yung isa. Sino na-absent? siya. Ako. Ikaw. Oh, may presentation ako nung gabi. Alas Yun 8 na ako lang. tapos.